Pinangangambahang bahain ang ilang bayan sa Occidental Mindoro. Maiiwasan sana yan kung natapos ang flood control project na dapat ay noong Marso pa nagawa. Live mula sa Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Cheryl, mahigit isang oras nang binabayo ng malakas na hangin at ulan itong malaking bahagi ng bayan ng San Jose dito sa Occidental Mindoro. Actually, nagsimulang maramdaman yung mga pag-ulan na yan kanina pang umaga sa ilang bahagi ng probinsya. At tama ka, makakatulong sana ng malaki itong mga flood control project para maiwasan yung isa sa malaking problema dito sa probinsya na mga pagbaha oras sa umaapaw yung kanilang mga ilog dito sa lugar. Ang problema, yung isa sa eksklusibong napuntahan naming proyekto, hindi pa rin tapos yung construction hanggang sa ngayon kahit na nung Marso pa sana yung target completion date. Bumuhos ang malakas na ulan sa Barangay Murta sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, bandang alas 9 kaninang umaga. Sinabayan pa yan ng malalakas na hampas ng hangin. Halos mag-zero visibility sa ilang lugar dahil sa tindi ng ulan. Nang tumila ay nanatili namang madilim ang mga ulap at nagbabadyang bumagsak ulit ang ulan. Sa bayan ng Mamburao, may kasamang kidlat at kulog ang malakas na ulang bumagsak. Kita pa nga sa kuha ng CCTV ang pagsayaw ng mga puno dahil sa palo ng hangin. Habang sa bayan ng Sablayan, matindi rin ang ulan. Kaya hindi nakapagtataka na mabilis tumaas ang tubig sa Amnay River. Malapit na nga nitong malampasan ng alert level ng tubig sa ilog. Ang problema, kapag nagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan, hindi malabong umapaw kaagad ang mga ilog sa probinsya. Isa sa binabantayan nila ang Labangan River sa bayan ng San Jose. Sa drone video ng News 5, tanaw pa rito mga buhangin sa ilog na indikasyong silted o mababaw na kaya mabilis umapaw. Pero habang mababa pa ang level ng ilog, sinamantala pa rin ng ilang residente at mga sasakyan ang pagtawid sa hanggang binting tubig. Kinukuha raw kasi nila sa kabila ng ilog ang kanilang mga pananim. Mahirap po dahil pag di ka basta-basta makatawid pag malalim na ang ilog. Ba't po kayo tumawid pa rin? Hindi naman po gaanong malalim pa. Kaya kumbaga kaya pa. Ang problema, oras na umapaw ang ilog, matinding baha ang perwisyo sa kalapit na barangay. Pag umulan talaga ng malakas, no, halimbawa mga 2 araw o 1 araw na maghapong ulan, pumapasok po ang tubig yan. No? At yan po sa lugar na yan, ay lampas tao po dyan. Kaya malaking tulong daw sana sa kanila ang river dike na ginagawa rito. Yun nga lang, nang bisitahin namin ang proyekto, patuloy pa rin ang paggawa sa flood control project. Yan ay kahit may completion date sana nitong Marso ng taon ang aabot sa 236.8 million pesos na proyekto para sa nasa 700 meters na haba ng riverbank protection. Kaya ngayong nagbabanta ang patuloy na pag-ulan, walang magawa mga residente kundi mangamba. Dahil ganyan po yung naging itsura ng flood control natin na iwan itong gitna, yun po yung isang nakakatakot. Kasi pagpasok po ng tubig doon, walang bababaan doon. Sinusubukan ng News 5 na kunin ang panig ng DPWH at kontraktor ng proyekto na Legacy Construction Corporation. Kabilang ito sa pinangalanan noon ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa top flood control project contractors. Minsan na nga ring pinatawag sa mga nakaraang pagdinig ng Kongreso ang mismong Pangulo ng kumpanya. Cheryl, bagamat wala pang formal na pahayag ang DPWH tungkol sa usapin, ang sabi nila ay aalamin daw ng ahensya sa kontraktor kung baka may valid reason kung bakit na-delay ang proyekto. Maaari do kasing nakaapekto yung lagay ng panahon o yung pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo. Bagay na may adjustment naman daw or leeway na pinapayagan. Pero ito ay hindi pa talaga formally sinasabi ng DPWH at wala pa rin talagang pahayag ang mismong kontraktor sa naturang issue, no? Samantala, ang isang problema dito sa Occidental Mindoro, oras na magtuloy-tuloy itong malakas na buhos ng ulan, ay pati na rin yung mga island barangay ay maaaring maapektuhan. Gaya na lamang dito sa bayan ng San Jose, meron silang 11 na tawid isla na barangay dahil aabutin lamang ng 5 araw yung kanilang food supply pag nagkataon. Cheryl. Mon, sinabi mo no, na yung
deadline sana noong River Dike ay March. Pero it's already June, so 3 months na. Pero nasabi ba sa'yo kung kailan pa huminto yung trabaho nitong contractor dyan sa River Dike na yan? Baka matagal naman na nakatenga. Ang sabi ng mga taga-barangay, Cheryl, as per their observation, tuloy-tuloy naman daw yung paggawa dito sa naturang proyekto, pero napansin daw nila yung pagkonti ng mga heavy equipment na talaga nagtatrabaho sa lugar. Kaya talagang ngayon na halos ginagawa pa rin kahit na may banta ng mga pag-ulan, ito yung kakaba-kaba ang mga residente, lalo't yung Labangan River na binabanggit. Kapag umapaw yan, talagang halos aabutin ng hanggang dibdib o lampas tao yung baha sa kanilang barangay na kailangan na naman nilang lumikas ng paulit-ulit kapag ganitong may mga pag-ulan at pagbaha. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.